Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin dahil dito po kaya dating Pangulong Duterte ay mayroon pong masamang nangyari mga kababayan at talaga namang lahat po ay nagulat po dito sa balita na to, no? Grabe po itong nangyari sa kanya dahil mukhang hindi na nga po siya makakauwi o makakabalik dito sa ating bansa. No, aalamin po natin yung balita na yan mga kababayan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright? So yan muli, inihiling ko sa lahat ng mga bago pa lang dito sa ating channel, pakilike naman po ang ating video. And please, dun ba sa mga palagi po nandiyan dyan, pakilike po ang ating video. Alright? Okay, so shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat sa inyo sa palagi po nandiyan dyan dito sa ating channel. Okay, so umpisahan na natin ito mga babayan. Alamin natin, itong balita na meron pong nangyari dyan po sa Dahig mga babayan na mukhang hindi na nga po makakauwi itong si dating Pangulong Duterte dahil po sa pangyayari na to. Okay, so ito yan mga babayan. Alamin natin itong balita na to dahil nagdesisyon na nga daw po ang ICC mga babayan na yung dalawang judge po na pinadidismiss nila o pinatatanggal po nila doon sa kaso hindi po sila pinagbigyan ng ICC mga babayan. Okay, so alamin natin yung balita na yan ngayon at atin yung pag-usapan mga babayan. Let's go. Ano na po nangyayari sa ICC ngayon, attorney, dahil yung motion na pag-question sa jurisdiction, mukhang ipinapabasura na po ito. Di ba po isa ito sa nakikita natin na gagawing malaking hadlang ng kampo ng mga Duterte para hindi matuloy itong kanilang kaso sa ICC? Ito sa ICC, dito nila na-apply ang forthwith. Forthwith? Oo, forthwith talaga sila. Sabi, ang balita pa lang ang talagang malaking question ay patungkol dito sa jurisdiction. Bago daw magtuloy yung trial sa September, pag-usapan na rin ang jurisdiction sa Pilipinas. Pero bago pag-usapan yung jurisdiction, ipinapatanggal yung dalawa sa tatlong judge ng Pinal Court. Yun na-resolve na. So, 19 days ago, nagkaroon ng comment yung parang diba, sa atin, papasagutin yung kabilang partido. After mag-file ng Duterte Camp, pinasabot ang prosecution, ang mga judges, at saka kung sino pa gustong kumanda, kumbaga. Patapos silang sumagot, after 19 days, may decision niya, rejected. Saka po nilabas yung decision, actually, June 9. Medyo may time difference lang tayo, pero June 9 daw, noong Monday, ay nagpulong yung buong plenary ng judges. Lahat ng judges pinagpasahalin tungkol sa jury, sa disqualification of judge. Opo, wait lang, attorney. Opo, sorry po. Kailan po ulit yung pag-usap na hindi ko po narinig yung date? Kasi sabi po ninyo, 19 days, once na pag-usapan nila. Ay, sorry. Hindi, 19 days after pinag-COVID. Pero hindi ba ganun naman ang Okay. kalakaran? Sagot muna yung kabila. Aba, after 19 days, nakapagpasa na. So, kahapon yung July. Ang technical deadline nila is 120 days. O, diba? Tapos 19 days, forthwith talaga, attorney. Forthwith. At sinasabi din naman kasi ng Duterte Camp, gusto nilang matapos yung issue na to, parehong issue, bago yung September. At nauna na ito, qualified ba dapat yung dalawa sa tatlo na magpapag-uusap sa jurisdiction, sabi nila, hindi. Paunawa lang nila, yung buong pasya, yung buong decision, bakit, nandoon tayo, saka ka lang i-upload. Pero, in-upload na yung decision na no, rejected. Yun nga ni So, ibig sabihin, attorney, ibig sabihin po, yung tatlong judge na nakita natin noong Marso, nung unang humarap ang dating Pangulong Duterte, sila pa rin yung aasahan natin until the confirmation of charges. Nagtataka lang ako, bakit pati yung mga judge, gustong panghimasukan, netong mga abogado, o itong kampo ni dating Pangulong Duterte.
'Di ba? Kung talagang sa tingin nila hindi guilty, no, o sa tingin nila wala namang talagang dahilan para makulong o makonvict ang dating Pangulong Duterte, bakit pati yung mga judge pinapapalitan nila o pinatatanggal nila o pinai-inhibit nila? 'Di ba? Doon ka magtataka eh. Actually ako napapaisip lang ako. Bakit pati 'yun, no? So itong tatlo ito, sila pa rin yung uupo, yung sa trial table, sa issue ng jurisdiction. Ngayon, ito na tayo. So, main issue na tayo. Side story lang yung pinapag-disqualify. Actually, importante din yun. Kasi, sabi, ewan ko dito sa impeachment, kung ikahalituloy ko lang, pag may nakita kang judge na bias o nag-aabogado para sa akusado, o nag-aabogado para dun sa respondent, syempre parang, bakit? Ngayong malinaw, hindi nag-aabogado itong dalawang to, hindi sila bias, magtutuloy na ang pagkakasya tungkol sa jurisdiction. Kahapon din ang deadline ng observation patungkol dito mula sa prosecution at saka sa amin sa victim. Uploaded na kaagad yan. At kita naman na pareho ang victim at ang prosecution kontra dun sa request ng challenge ng defense na walang jurisdiction right. Kasi kung maalala ko, Attorney Cristina, sinabi niyo before na gagamiting argument ng Duterte camp itong jurisdiction, pero sa paningin nga ninyo, hindi ito magagamit because even nung umalis na tayo doon sa Rome Statute, nag-start na yung investigasyon a year before. Ito po yung argument na yan, tama po? Ayan. Medyo tiniteknikal lang nila ang sinasabi. Meron kasing stage talaga na investigation. That's second stage. Pero, kumbaga, small I o kaya common noun na investigation o pag-iimbestiga in general, nagsimula na ito noong February 2018. Ang tawag lang, preliminary examination. Technical term, yung investigation, talagang nagsimula ng 2021. Pero, nagsimula na yung generic term, investigation, 2018 pa lang. So, nandito tayo ngayon sa puntong yan. Kaya, ang ganda nga ng mga submission, pagbabasa mo, parang napapaitaw, definition ito, ano bang ibig sabihin ng any matter? Ano bang ibig sabihin ng any matter under the consideration by the court? Parang court din yan. Ano ba ibig sabihin ng any matter under the consideration of the court? Ngayon po, ito naman ang pinag-uusapan natin, yung jurisdiction, na alam talaga natin, ito yung magiging parang isa sa mga malaking alas ng Duterte camp na paglaban. Na paglaban nga dito sa kanilang ICC case. Pagkatapos po itong madesisyonan, because ang bilis ang bilis magdesisyon itong mga judges ng ICC chamber. Sa tingin po ba ninyo, meron pa silang mga alas para madelay palalo yung September 23 date natin? Posible motion. Parang request din yung interim release. Yung interim release na lang, no? After that, wala na mga iba. Gawa-gawa sila dyan dahil wala pang file. Ayun. Pero yung talakhan na ng pwede nilang i-file, ay doon ang depensa. Hindi ko ginawa, baliw ako nung oras na Nung mga panahon na yan, oo. So, depensa na. Pero ibig sabihin, dapat simula na ang trial mo. So, labas na yung mga technicalities, logistical issues. Kailangan, at wala na sila na iba pang punto, depensa na. So yung September na inaabang natin, attorney, na confirmation of charges, pwede pa yung maurong paatras o mas mapaaga, depende dito sa mga magiging hatol dito sa mga inaapela pa ngayon ng kampo ng pamilya Duterte? Oo, posibleng paatras. Talaga ko hindi paaga kasi so mapapatagal pa talaga doon ang dating Pangulong Duterte, no, sa ICC. Pagka ganyan, mga kababayan, di ba? Maraming factors yan. So, una, gusto nilang matapos muna itong jurisdictional challenge. At kung titignan na natin, after 90 days, after sa yung ICC, di after ng submission ng comment. So, ngayon,
pwede tayo magbilang from June 9 plus 19 days, July. Meron ng division. O kahit pa rin natin 20 days. Mm-mm. Tapos, ito lang, August kasi, bakasyon sa korte. Ah. So may recess. Sa Europa, ganyan ang style nila eh. So, nga, 3 linggo, isang buwan na. Talagang pahinga. Yan ang kanilang work-life balance. Ay, di ba? Kaya, mukhang walang masyadong nangyayari ng August. Talagang September na. Kaya, hindi ito mapapaaga. Kali lang, mapapatuloy. Kahit naman may recess sila ng isang buwan bago mag-September, ang dami na agad nangyari. Attorney, di ba? Nakita natin yung yung movement talaga eh. Fourth week kung fourth week. At saka ang kaibahan kasi dyan, partner, tsaka attorney, mga professional talaga kumilos yung mga abogado dyan sa, sa ICC. Walang palabok, walang kung ano-ano. Oo, pag sinabing, may sakit po ganyan. Well, nakita ko sabi ng doktor, okay naman daw siya. Tapos, Oo, ganun lang. Wala nang arte-arte. Kaya nga. Paano po yung kanilang inilalakad na panunumpa nung Diretso, dating Pangulong Rodrigo Duterte as mayor? Ito po ba ay, may movement na po ba ito? May bearing ba yan? una, wala pang movement. Kasi dapat may society na mag-request. Tingin ko, posibleng dalawa yan, posibleng secret nila na isa, confidential. Pero kung ano man, i-unseal yan o ipapaalam sa kabila kasi may impact yan sa mga biktima. Pagkukomente ng mga biktima dito sa interim release. Sabi nga namin, ito kuda lang ba ito o formal motion na ba? Wala pang formal motion. Kaya hindi pa din natin alam. Pero sabi nga namin, ewan ko kung paano nila paparaanan. Sabihin ba nila na, hindi kasi bumisita, generally ang consul. Pero hindi mo bigay ng oath. Parang sabihin ang karapatan mo, ano. Kaya ewan ko kung ilulusot nila na, pwede mo bumisita ang consul, ano lang, magpa-consul, at biglang mag-oath na. Ganon, di ba? Pero ang hindi kong timpla dito, nagtatanungan ba sila sa isa't isa, pwede ba? So, At posibleng may letter na silang request both the Philippine government and the Duterte camp, the ICC, asking for clarification kung pwede ba. so So, pwedeng ilagaan nila na administrative, so para ilulusot lang. Or baka sabihin ng court, hindi yan ganito ka-simple. Dapat formal na. So hindi rin malinaw, attorney, kung magkakaroon ng bearing yung pagkapanalo nga ng dating Pangulo bilang alkalde sa Davao, at the same time, yung apela nila dyan sa issue nga ng jurisdiction. Hindi pa malinaw kung talagang magkakaroon ng bearing yun doon sa confirmation of charges. Walang bearing yung pagiging presidente. Dati nga, presidente ng Kenya, kinakuhan. Sabi niya, sige, harapin ko. Actually, positive yun para sa kanya, kung paghahalawan niya. Ang nangyari dun sa Uhuru Kenyatta, umarap siya, wala namang warrant o pare. Umarap siya sa korte, yung initial appearance. Pagdali ng Kenya, kasi nagpipili siya bilang presidente. Hindi sinapit sa mga hearing, excuse, kasi daw, trabaho siya. Na-dismiss eventually yung kaso, binarap ng prosecutor yung Sanchez. Ang masama doon, bakit? Kasi nagkagawalaan ng mga biktima, ng mga witnesses, nag-atrasa ng mga testimonya, at sabi nga nila, nagkatakitan. Kaya, kung para sa amin, ayaw namin mangyari ito. Kung napasok dati ang ICC sa ganitong system, palagay ko, kaya magiging malabo yung request. Opo. Na umuwi at presidente bilang presidente. Walang immunity dyan, sa ICC. Dahil pa presidente ka, wala. Kung sino ang trial. Oo, pero in fairness, sinarap ng presidente yung ICC. Baka yung anak niya pwedeng harapin na rin yung impeachment trial niya, diba? Yung get from your dad. Pasabihan muna natin yung mga tao sa paligid, yung mga merong kapangyarihan o umaksyon dyan na actionan nyo na kung talagang gusto ninyong paharapin ng vice-presidente. Anyway, ibang topic tayo. Ibang topic yan. Ibang Duterte yun. Saan naman tayo mapunta with Attorney Maria? Maraming Alright, saya mga babayan, no? So, mukhang malabo na talaga, no, na makauwi ka agad itong dating Pangulong Duterte at kung may ganong senaryo, no? Kung titignan natin maigi, kung may ganong senaryo na nalusutan na sila ng isang presidente, natuto na siguro ang ICC. Diba? Baka hindi na nila gawin yan at hindi na nila payagan na makapanumpayan dating Pangulong Duterte. Dahil nangyari na nga, may kaso ng ganon eh. Diba?
So, ano sa palagay ninyo mga kababayan? No, i-comment nyo na lang po dyan sa ibaba yung mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. Amen.